Hi everyone! Happy October! It's Snack here. So welcome back sa mga bago. Hi, nice meeting you. This is Snack, your friendly tarot reader and guide. Ayan siya. So yan, October na nga and sorry kung late tayo nag-upload but bago tayo mag-start ng reading, tulad nga ng promise ko last time, meron tayong top 5 or something 5 na eme before we do the reading. So for this month, this is your 5 affirmations that you can use for the month of October. Ayan, 5. So, meron tayong cheat sheet. Para syempre hindi tayo magkamali. So, ayan. Number 1. I trust the journey I'm on and believe everything is unfolding perfectly. Ibig sabihin po nito is, you should trust the process ng buhay. And ito yung kahit hindi mo na siya maintindihan, hindi mo na yun maintindihan yung mga nangyayari, just have to trust the process. Kung ano man yung nangyayari, it's really happening for a reason and there's a reason why. Ayan. So number 2, I am open to the new opportunities that October will bring. So be ready and welcoming sa mga bagong parating. Ngayong October, mapabagong kaibigan pa yan, bagong experience, and of course, changes, chances, lahat ng bago. Be open. Number 3, I radiate confidence and embrace change with grace. So, you just have to believe your face tuloy. You have to believe in yourself and of course, face challenges with a positive attitude, knowing that you can handle whatever comes. So parang be confident and embrace whatever things will come to you with a positive mind, positive attitude, ganyan. And alam mo yun, yung tipong ano man yung ibigay sa'yo, kaya mo. Hindi yan binigay sa'yo kasi hindi mo kaya eh. Diba? So kakayanin mo. Parang sabi nga nila, susuka pero hindi susuko. Okay. Number 4, I release any fears and doubts and welcome abundance into my life. Ito yung you have to let go of everything na nag-hold sa'yo. So, let go of the things that is anything that is holding you back. Instead, mag-focus ka kung paano ka mag-attract ng success, ng love, ng prosperity, ng pera. Wag mong isipin or wag mong ilagay yung focus mo sa mga problema. Focus mo kung paano ka mas gagaling, mas magiging successful, paano lalong magmahal at maging mayaman. Okay? Number 5, this is the last one. I am in alignment with my higher purpose and ready to receive guidance. So, you are on the right path and open to receiving wisdom from the universe, your intuition, or your higher self. So, ito yung ready ka na to receive everything from the universe. Be open. And babalik tayo sa number 1 is kahit hindi mo na maintindihan, kahit ang gulo-gulo na, just trust the process. Okay? So, yan ang ating 5 affirmations for the month of October and I hope kahit papaano ay diba, may nakuha kayo dun sa 5. Kahit isa lang doon, i-ano nyo ngayong October. And sa mga gusto ng tarot reading nila, just stay tuned. And of course, thank you so much sa mga nag-subscribe and sa mga balak mag-subscribe. Ayan siya. And sa mga nag-follow sa social media pages ko. Thank you so much. So, let's go to our tarot reading. Hello sa mga may Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Scorpio Sun is yung mga pinanganak ng October 23 to November 21. Ayan. So, October celebrant din pala. And, again po, may mga free will po tayo. So, nasa atin kung maniniwala tayo o hindi sa card. Meron tayong sariling free will. Kung gusto nating sundin yung sinasabi ko o hindi, ano lang po ito mga sinabi, nabasa lang po natin to. So, kung pangit, huwag niyo po akong sisihin. I'm so sorry agad. So, again, sa card, depende lamang po yan sa card. Kung feeling nyo hindi para sa inyo,
hindi para sa inyo. Ganun lamang yun. At least, di ba? Okay. Ten of Swords. So, parang going away, leaving the past, leaving someone behind, leaving, para siyang leave everyone who betrayed you. Diba? Parang, nang isipin yung mga tao na, ano ba yan? Leaving, biglang 3 of Swords ang lumabas. May death and rebirth pa. Yeah. Unahin natin yung leaving problema. Ayan. Nadidepress ka na sa relationship na meron ka kasi at sakit-sakit na nang mangyayari and you think the only mature thing to do is to leave. Iwan siya. Kasi OA na. Ayan. So, sa mga Scorpio, kung masakit na, mabigat na nagkukos na ng pagkapraning nyo, tigil na. Tama na. Diba? Kasi toxic na yung relationship. Parang bigay ka ng bigay, pero yung mga binibigay mo, hindi na ibabalik sa'yo. Alam ko naman na, diba, alam ko naman na dapat hindi tayo masyadong nag-expect. Kaya lang kasi, OA na. Talagang literal na wala na. Minsan kasi bigay tayo ng bigay and syempre nag-expect naman din tayo ng love in return. Kaya lang wala na talaga. Hindi na talaga kayang ibigay. So, wala na. Sorry. So, yun. You have to let go, my dear. Umalis ka na. Kung sa tingin mo, ay, kaya mo pa din magstay ka. Bahala ka dyan. Pero kung umalis ka na lang. Right? Enjoy life, sis. Hindi lahat ng bagay-bagay ay nasa love life lang. May buhay ka pa bukod sa love life. May mga wins ka sa sarili mo. May mga kaibigan ka. May mga tao ka dyan na pwedeng kasama to celebrate life. Hindi lang yan toxic mong partner. Hindi lang yung partner mo na sinasaktan ka. May ibang tao. May pamilya ka. May mga kaibigan ka. May mga kapatid ka. Friends. Best friend. Na andyan para sa'yo. Hindi lang siya yung tao. Hindi lang siya ang rason para mabuhay ka. Marami pang tao sa paligid mo na pwedeng maging rason para mabuhay ka, my dear. Pagdating naman sa money, sa ating mga may Scorpio, Sun, Moon, and Rising, tipid. Not super tipid, pero balance yung money mo. Huwag tayong puro gastos. Huwag din naman po tayo kuripot. Gastusan mo yung sarili mo, gastusan mo, bilhin mo yung mga gusto mo, pero wag naman yung masyadong mahal. Magtira ka ng pangkain mo, magtira ka ng savings mo, balance lamang. Ayan. So, yan yung sa Scorpio Sun Moon natin. Straightforward lang siya, sabi nga ni Death and Rebirth. May mga bagay-bagay na kailangan mamatay. In that way, may mga dapat mabuhay. So, para siyang whenever there's a door na magko-close, there's always another door na mag-open. May mga bagay na dapat matapos. In that way, may mga bagay na dapat mag-umpisa. Hindi mag-uumpisa ang ibang hindi mag-uumpisa ang isang ganap kapag hindi pa natatapos yung isa. So, you have to leave, you have to stop, you have to end kung ano yung nananakit sa'yo ngayon. In that way, may room at may door for you to be happy. Tapusin mo na yung lungkot. Tapusin mo na yung iyak. It's time for you to open a new door para maging masaya. And this time, sabi Divine Masculine, ibig sabihin, wag daw puro emosyon ka na ngayon. This time, tatagan mo. This time, kapag sinabi mo na no na, be firm. Hindi na natin kailangan maging emotional when it comes sa pag-alis.
dito at pag-close ng door na to. Be firm, be strong. Alam mo yun, wag puro emosyon. Wag puro emosyon kasi walang mangyayari sa'yo. Tatanggapin at tatanggapin mo siya, patatawarin at patatawarin mo lang siya pag puro ka emosyon. So this time, be firm. And make a mission statement for your soul. Ibig sabihin yan, gawa ka ng mission mo sa buhay ng hindi na ulit ako magpapakatanga, hindi na ulit ako masasaktan. At in the same time, syempre, huwag ka rin mananakit at huwag mo rin gagawin tanga kung sino man ang magiging next partner mo. So, ayan, para sa ating Scorpio, alam ko na more on revenge ang Scorpio, pero this time around, siguro let's try to hayaan na natin, wag ka nang mag-revenge, just move on. At gawin mo yung mission sa life mo na wala ka nang pakialam sa kanya. Ayan, para sa mga may Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Bye!